Magandang hapon po. Nandiyan po si Diwata. Andun po, sa loob. Ay, pwede pong tumuloy. Sige po. Ayan, excited ako makausap si Diwata kasi syempre maraming di ba? Diwata! Ay, friend! Ano yan, may camera? Nagpa-vlog ka? Oo. Ay, hindi ako nagpa-interview dito. Be, ano lang, Hindi ako nagpa-interview. sandali lang, be. Bakit? Hindi ako nagpa-interview. Patayin mo yan. Bakit? Kakausapin lang kita. Okay lang ba? Eh, kasi hindi ka nagpapaalam, diretso ka pasok dito. Hindi ako nagpa-interview dito, tayo magbubuhay ko rito eh. Deadma ang nega, deadma ang bash dito sa Vlogs. Buhay ay walang stress, chika-chika lang. Kwento tawanan, kay Romel Chika, good vibes ang tahanan. Ganon! Hello mga kachika, welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, naku may pupuntahan po tayo na talagang napaka-controversial niya po ngayon pagkatapos po ng eleksyon at sa kanyang mga gawain. Talaga naman dinalaw na po natin siya kasi nagwa-viral po siya para pakinggan po natin ang kanyang panig. But before that mga kachika, please like, share, and subscribe para tulubusang dumami na tayo ng bonggang-bongga. Kaya naman, samahan niyo po ako. Nandito na po ako sa subdivision nila. Take note, subdivision nila. Kaya naman, tara na! Ayan. Ayan si Diwata, oh. Ay, sana. Ang laki ng bahay ni Diwata. Oh. Ay! Naglagay. Diyos ko. Buti na lang. Buti lang, friend. Hindi pa, kundi mababagsak ang kagad ang kotse ko. Ngayon lang yan nagkaganyan. Naku, parang ayaw yata akong papasukin. Oo. Resos ba ito? Dito talaga yung bahay ko, bago lang to. Iba din, bagong bili. Hindi, matagal na. Palalaki mo ba to? May plano kasi ako dito. Ay, iba? Sasakay mo lahat yan? Sorry, tatlo ang sasakyan ni Diwata. Hello mga kachika, welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, eto na po. Eto ang magandang kausap talaga. No holds barred talaga. Pag eto ang kausap mo, lahat ng gusto nyo maririnig nyo at sasagutin niya ng walang takot ang mga pinag-uusapan ngayong issue. Ladies and gentlemen, Diwata! Ang nag-iisang Diwata! Hello. Maganda ba ako? Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat. Nagkita na naman tayo for the third time o fourth time around na ba ito? Oo, apat na. Dito ngayon, kasi kadalasan nagkikita tayo doon lang sa Parisan. Pero ngayon, dito naman sa bahay ko. At maraming salamat kasi pinagkatiwalaan mo. Actually mga kachika, ayaw niya po ipakita kung saan po siya nakatira. Isa po sa tinitirhan niya. Ayan, nandito po kami sa Cavite. Ngayon mga kachika, napasugod po ako dito dahil syempre, hanapan naman natin ng panig si Diwata sa mga naglalabasang issue. Ay, oo nga. Alam mo ba, ang dami-dami ko kasi nakikita ngayon, iba't ibang post sa social media na ako yung post. Ano ba yung nakita mong post? Sinakita ko na laos ka na. Laos na ako. Okay lang. At least na naranasan kong sumikat. Kayo, mananatiling laos. Buti nga sa'yo, nga ka na, ang yabang-yabang mo kasi. Wala naman siguro bago doon. Alam mo, simula kasi nung dumami yung basher ko dahil doon sa hindi ako nagpa-picture. Ang dami ng caption. Kasi ito nga lang, ang dami ng kinakaption nila ng mga fake news naglalabasan. Katulad nitong trending na naman nung mga nakaraan araw lang. Yung sa eroplano ko na may nag-caption na, panood mo ba yun? Ay, ito papakita natin. Nalungkot daw ako kasi wala daw pumansa sa akin. Sabi ko, Diyos ko, sino ba ako para? At saka, wala sa akin yung ganon, di ba? Yung mga ganon eksena. Basta ang daming fake news. Tapos ngayon, ang dami ko nababasa na naman na nag-iiyak daw ako dahil natalo si Bindos Party List. Kung ano-ano mga issue nila. Alam mo, sa part talaga nakalungkot. Kasi syempre, di ba, mas masaya kung nanalo sana. Pero, Siyempre hindi naman may para. lungkot, Oo, pero yung iyak-iyak ako na tulad na nakikita na sa social media na iba naman yung picture ko na yon tapos kinakapsyonan nila ng ganon. Ang daming fake news talaga sa social
social media. Oo, kaya nga nagulat ako. Tapos ito pa nga, yung nakita ko doon na akala mo naman kung makapag-comment, hawak na nila ang pagkatao ko. Tapos pag binuksan mo yung profile na, Diyos ko, mukhang hindi nga kumakain sa isang araw yata, hindi nakakain. Tapos hindi mga successful. Tapos mga comment sila wagas na parang kilalang kilala talaga ng pagkatao ko, di ba? Nasasaktan ka pa. Actually, yung sakit, oo. Pero kasi, yung basher is walang bilang sa buhay ko. Alam mo kung bakit? Hindi man ako sa kanila kumikita eh. Focus ako sa negosyo ko. Wala silang bilang. Ano man sabihin nila, wala akong pakialam. Oo, at saka hinihintay nila ang pagbagsak mo. Nararamdaman mo ba yun? Ayun ang mga taong inggitera. Nakikita ko sa social media yun, yung mas maraming natutuwa kapag ka alam nilang naghihirap ka na. Maraming ganun eh. Ganun yung nakikita ko sa social media. Ayun yung mga taong inggitera. Nag-aabang lang ng pagbagsak ng isang tao na lumalaban ng patas. So ako naman kasi hindi ako apektado sa kanila kasi una, wala naman ako dapat ikatakot eh. Sanay ako sa hirap. Gusto na pag-survive ako sa ilan ng tulay. Ngayon pa ba na may business na ako, may mga negosyo na ako. At meron ka na pera. At saka hindi ko sila pinaputulan. Alam mo kung bakit? Yung iba kasi dito, nakatulong ako sa kanila sa pamamagitan ng pagbablog nila, sinisiraan nila ako, kumikita sila, napakain nila yung pamilya nila dahil sa akin. Alam mo yon? Nakuha mo yung point ko? Oo, nakukuha ko yun. Di ba? Correct. Ako yung kino-content nila kahit na hindi totoo, maraming nakikisakay, nagtitrending, kumikita sila. Ako yung content. Ibig sabihin, nakakatulong ako sa kanila, napakain nila yung pamilya nila nang dahil sa akin. Oh, with your expense. Yes, so okay lang yon. Sa palagay mo, Diwata, bakit kaya ang daming natutuwa na ginaganyan-ganyan kanila? Hindi ko naman nila lahat, no? Ang Pilipino kasi talaga, karamihan dyan, parang madaming crab mentality talaga na mas gusto pa nila hilain yung tao pababa kaysa hilain pataas. So marami yan sa mga Pilipino. Oo, at saka ito pa yung mga dating mga videos Yes, mo. yung mga dating videos na parang pinaulit-ulit na nilalagyan na ng iba't ibang caption. Ang daming fake talaga sa social media nakikita. Kahit hindi man ako nag-post, kinuha lang nila yung picture ko o video ko, nilagyan ng caption. Ang gagaling nila eh. Yun na, nag-trending na, lumalabas na kasiraan ko, pero okay lang kasi hindi naman ako nabubuhay dun eh. Hindi mo ba naisip na sikat ka kaya ka ginagawa nila? Actually, never kong inisip sa sarili ko na sikat ako. Gusto ko ngayon maging normal na lang ako. Normal na talaga dyan. Naiisip mo ba, Diwata, dati, pag nakikita mo yung mga old videos na, lalo na naglalabas na yung, Idol, bati mo naman ako, birthday ko. Birthday ko ngayon, tabati naman ako. Lipas din niya, kuya. Lilipas din yan. Ayan yung paulit-ulit. Ayan yung paulit-ulit. Anong pakiramdam mo nun kung maibabalik mo yung panahon na yon? Ano yung Wala, ganun pa rin. Kasi may pinanggalingan kasi yun eh, di Oo, ba? mayroon. Para sa akin, joke lang yun, pero sa kanila kasi iba yung dating. So, okay lang yun, kasi yun sila, ito ako eh. Kumbaga, hindi ko sila mapipigilan sa gusto nilang gawin. Hindi rin nila mapipigilan yung gusto kong gawin. At saka yung noon, nung di pa tayo magkachika, nakikita kita, ganun ka talaga. Parang siyang stand-up comedian kasi magbiro. Alam mo yung baklang-bakla na pa-picture. Ay, picture ka. Di ba? Ganyan ka. Actually, ganun kasi ako magsalita talaga kahit saan ako. Hindi natin kasi pwedeng i-please yung tao eh. Hindi na natin pwede silang diktahan. Hindi nila pwede diktahan ako kasi ito ako eh. Oo. Nagugulat lang talaga ako kasi, katulad ngayon, yung party list mo na vendors, hindi lumabas. Ito na naman sila. Tuwang-tuwa sila, di ba? Oo, naglabasan na naman yung mga old videos mo. Ano ang comment ko dyan? Normal naman talaga sa mga ganyang laban. Hindi naman lahat panalo. Yan. To the point na hindi para siguro sa amin yon, tanggap namin yon nang wala kaming hinanakit na hindi ko alam. Sila ang may hinanakit pa nga. Di ba? Parang nagpipista pa sila na tuwang-tuwa. Kami nga chill lang kami kasi hindi naman lahat ng bagay naman din talaga. Ginawa naman namin yung effort na kaya namin. So siguro hanggang doon lang. Ibig sabihin, hindi para sa amin. Di ba? Correct. Tsaka itong party list na to, hindi naman ito para sa'yo lang. Yes. Para to sa mga vendors na kasama mo. Yes, Diba? oo. Kaya sana hindi dapat sila natutuwa dahil unang-una, tinutulungan mo lang ang party list. Ayan yung mga tao utak talangka. Parang nagpipista sila, tuwang-tuwa sila sa mga bagay na hindi naman dapat. Pero ganun kasi sila, mga utak talangka sila. Parang, Kaya nga sabi ko, lagi ka nami-misinterpret. Lalong-lalo na yung mga hindi ka talaga nakilala. Yung minsan ka lang nakita, tapos na-tsempuhan pa nila na nagbibiro ka na akala nila totoo yun. Kasi first time ka nila nakita, tapos pag narinig ka na, ay, alam mo saan ko unang narinig yan? Punchline. o di ba? Totoo naman, ganyan ang mga biruan kasi sa comedy bar. Actually, pinaliwanag mo na ito ng ilang beses Sa punchline ko yan narinig eh. Parang in-apply ko lang doon. No? Alam mo yung pagod na pagod ka tapos gusto niya pa yung mas mayusik. Kaya lang kasi may ginagawa ko eh. Oo, sabi mo naman excuse. Sabi ko lilipas din yan. Ayun yung parang hello. Manila. Pero okay lang yan. Basta sabi ko nga sa iyo, bashers, okay lang yan. Wala naman kayong bilang sa buhay ko. Hindi naman ako nabubuhay sa inyo. Di ba? Ganun kasi ako. Wala akong pakialam kung anong gusto niyo sabihin. Wala din kayo pakialam kung anong gusto kong gawin.
sabihin. Di ba? Tapos ito pa, sagutin mo to na naghihirap na si Diwata. Eh kung yun ang paningin nila, hindi naman ako mayaman. Hindi naman talaga ako mayaman, mahirap lang ako. Di ba tuloy nga lang ako nakatira? Pero ngayon, Basta ang alam ko lang, may bahay na ako, yan lang. Hindi naman kailangan makipagtalo. Alam mo sa totoo lang, Romel Chica friend, wala akong dapat ipaliwanag sa kanila. Wala talaga. kaya kita ini-interview kasi hinahuhusgahan ka ng marami dahil sa hindi mo pagsasalita o nagsasalita ka na hindi nila naiintindihan yung gusto mong iparating. Kasi, diba? yes. Interpret ka nila eh. Basta ako talaga, kung ano yung gusto nilang sabihin, okay lang yan. Sabi ko nga sa'yo, wala naman silang bilang sa buhay ko. Basta ako naghanap buhay ako. Kumikilos ako para sa sarili ko ng tama para mabuhay ako. Ngayon, yung mga lumalabas na naghihirap na, wala nang palasan, okay lang Oo, yun. wala nang kumakain sa Diwata Paris mo. Tapos may video, di ba? Ano masasabi mo doon? Yung nagba-viral, di ba? Alam mo, hindi na yan bago. Kasi alam mo, kahit saan kainan, may kumakain naman talaga eh. Hanggat pagkain yung tinda mo, hanggat may nagugutom, maraming kakain. Hindi na nga ganung karaming tao Yes, dati. hindi nga lang ganun karami sa inasahan nila na katulad noong una, dinagsa talaga, pinilahan talaga ng pagkabahaba. Iba na kasi ngayon, di ba? Unang-una, marami ng branches. Yes. Pangalawa, nawala na yung hype talaga. Pero sabi wala na kumakain, hindi naman totoo yan. Pero ano yung pakiramdam mo ngayon? Yung pakiramdam mo dati talaga. Yung dati hindi ka maganda o kaga talaga. Pero ngayon, nagbago na ba? Nagbago na ang takbo? Yes, kasi dati kasi talaga, parang sabay-sabay at saka isang branch pa lang dati, Pasay pa lang. At saka di ba, alam mo yung laman ng Saka na-overwhelm ka. Na-overwhelm, oo. Tapos, alam mo yung lahat ng tao parang curious na gustong matikman. Nagsabay-sabay sila, kaya ganon. Pero di ba lahat naman talaga lumilipas? Di ba sabi ko nga, lahat Handa ka lumilipas. doon, no? Handa ako sa lahat ng bagay na yan. Sa bagay, sinasabi mo naman dati, hindi naman ito panghabang buhay. Yes, at saka, syempre, di ba, may mga ibang business naman na dapat mong, may second, plan B, plan Option. E, oo, may mga option ka. And speaking of option, Hindi hindi ba? lang po parisan ang pinagkakakitaan ngayon, di ba? Oh, at saka ngayon, di ba, mayroon ako ibang negosyo na hindi ko na pinapakita sa kanila at hindi ko na pwedeng pagmalaki pa, sabihin sa kanila na ipagyabang. Basta alam ko sa sarili ko na mabubuhay na ako. Ay, yan lang naman yun eh. Ang taray. Alam ko sa sarili ko na may hanap buhay ako na mabubuhay na ako. Oo. So, hindi ko na kailangan ipaliwanag pa sa kanila kasi for what? Bigyan naman natin ng kredito si Diwata. In fairness, Diwata, sa'yo naman nagsimula ang pares. Yes. Diba yung overload? Kung hindi naman dahil sa ang daming nag-usbungan, ang daming naglitawan na hanggang ngayon, pinagkakakitaan, naging matagumpay sila dahil sa iyo. Natutuwa din ako doon. Alam mo kung bakit? Kasi di ba itong ngayong katatapos ng eleksyon, ako kasi nakakaikot ako sa mga iba't ibang probinsya. Alam mo, nakakatuwa yung pupuntahan kong parisan, mga tindahan na na-inspire daw sila dahil sa Oo, akin. diba? Natutuwa ako doon. At least, di ba, nang dahil sa akin, nagkaroon sila ng idea, nakapag-negosyo sila. Natutuwa ako doon sa mga bagay na yun. Ang dami-dami iba't ibang lugar. Yun ang dapat nating ikinakalat kaysa sa mga negatibo. Dahil sa ginawa po ni Diwata, maraming na-inspire. Tingnan nyo, maraming kabuhayan, maraming nabubuhay. Sa pangkabuhayan, ipinakilala ni Diwata. Yun ang punto mo doon eh. Yes, Hindi oh. para anuhin na, Diyos ko, di ba? Kinaya ka ng lahat. Aminin naman natin yan. Naging kaibigan ka ng lahat. Punta tayo sa, di ba? Nung sumikat ka, dumami ang kaibigan mo noon. Yes, ng mga totoo. negosyante. Totoo. Nung unti-unti nawawala na ang Paris Diwata, kamusta na ang mga kaibigan mo? Alam mo yung kaibigan, nandyan lang naman yun eh. Marami yung kaibigan sa totoo lang. Sobrang busy ko. Ang dami nga nag-invite sa akin kasi di ba, busy ako. Katatapos lang ng So, negosyo. Tapos, dagdag pa dito yung nangangampanya kami. Kung saan-saan. So, walang time. Pero sa kaibigan, marami. Marami tayong kaibigan. Ako dati, nung una kong nakilala si Diwata, na-misinterpret ko siya na mataray talaga to eh. Di ba? Pero, nung pagkatapos doon, nung nabigyan ako ng chance na makausap kita, nakita nyo, isang text ko lang, sumasagot si Bakla. Isang text lang. Siguro talagang bigyan lang natin ng chance, di ba? Chance lang ng pagkakataon, hindi naman tayo. Actually, hindi kami mabibigyan lahat ng pagkakataon kasi sobrang dami namin. Pero at least, kahit papaano, sana maintindihan kanila. Sabi ko nga dati, nung kasagsagan ng maraming tao sa parisan ko, kasi akin lahat yun eh. Ako nag-monitor ng pamalingki, nagluluto, nagbabantay, di ba sobrang haba ng pila. Talagang tutok ako, hands-on ako doon kung paano ko mapapakain natin yung nakapila, minimonitor ko kung may stock pa ba, kung may gasol pa ba, may tubig pa ba, kasi lahat yan binibili. Yung mga tao mo. Mga tao ko pa, yung mga pasaway. Kaya mas priority sa akin. Ay, wait lang, kasi may ginagawa ako. Kasi pag inintindi kita, nag-usap na lang tayo ng ganito, hindi ko na magagawa yung trabaho ko. Paano ko masaserban yung mga kumakain? Yun ang hindi nila naintindihan. Pero pinaliwanag ko na yan, wala akong pakialam na doon. Basta yun yung point ng mga time na sobrang busy ko. At saka halos wala na akong tulog. Grabe. Oo, nakikita kita rin. Halos super hard. Ganon. Kasi ako talaga, sinamantala ko rin yung pagkakataon kasi minsan lang tong blessing dumating sa buhay ko, itutudo ko na, talagang sisipagan ko na, didiskartehan ko na talaga na parang, di ba? Alam mo yung... At saka buhos talaga yung blessing sa'yo. Oo, so... Dumami ang kumain sa lugar mo at kasabay ng
ng pagsikat mo. Tapos bandang huli, may mga factor na hindi ka lang nakapagpa-picture. Ayun naman talaga lagi. Tapos sinabihan ko na lilipas din yan. Yun, paulit-ulit na same angulo. Tapos yung ibang mga basher nga nag-screenshot ng mga picture, mga unang video. Nilagyan ng caption na clickbait na kung ano-ano, nagtitrending. So paulit-ulit na lang. Wala namang bago na. Kausapin mo ang mga bashers. Sige nga, kausapin. Go lang. Doon sa mga basher ko, kung alam nyong kikita kayo, ako ang content nyo, nakakatulong ako sa inyo, wala naman sa akin problema yan. Kasi unang-una, wala namang pakialam sa inyo eh. Kasi hindi naman ako sa inyo umaasa. Naghanap buhay ako. Ngayon, okay lang yan. Kung nagko-content kayo, naninira kayo ng mga tao, naging masaya kayo, doon kayo masaya, okay lang. Walang problema doon. At least nakakatulong ako dahil na-content nyo ako, kumikita kayo, nakakatulong ako, napapakain yung pamilya nyo. So okay lang yun, walang problema doon. Yung iba na nakikita ko kasi, minsan pag nag-post kasi ako may mabasa, minsan pag clinic ko yung profile, nakikita ko, Diyos ko mukhang hindi naman mga successful. Mag-sikap na lang din kayo para maging successful din kayo. Huwag na kayo mainggit. Walang dahilan bakit ba kayo galit na galit sa akin. Ano bang ginawa ko sa'yo? Unang-una yung mga iba nakikisakay lang dyan. Kilala nyo ba ako? Nag-usap na ba tayo? Di ba hindi nyo pa nga ako kilala? Di pa ako kinakausap, makakomment kayo. Kala mo hawak ko yung pagkatao ko. Magsikap na lang din kayo para umahon din kayo, umasinso din kayo. Kasi ganun ang ginagawa ko eh. Wala akong pakialam sa sabi ng ibang tao. Basta ako ginagawa ko yung tama na alam ko parang sa sarili ko. Gumagawa ko ng tama, gumagawa ko ng patas, naghanap buhay ako ng marangal. So sana ganun din kayo. Huwag niyo ako bantayan kasi hindi ko naman kayo sinisilduhan. Hindi ako nag-hire ng mga taong magbabantay sa akin sa mga galaw ko araw-araw, di ba? Correct. So yun, magsikap na lang din kayo para maging successful din kayo sa buhay. Yun lang. Sabihin niyo naman, mayabang ako. Sinasabi ko lang yung katotohanan, di ba? Kasi ako okay lang ako sa sarili ko. Yung sinasabi natin na siya yan eh. Hindi natin babaguhin si Diwata dahil gusto natin siyang baguhin eh. Pero nagbabasa ka naman ng comments at meron ka namang mga comments na ay oo tama sila. May ganun ka naman. Mayroon din naman. Pero yun nga kasi kadalasan. Alam mo yun, nakikisakay lang, nakikirides on lang. Hello, kilala mo ba ako? Kilala ba kita? Nagkita na ba tayo? Hindi pa nga eh. Tapos makakomment ka, akala mo wagas. Akala mo hawak mo na yung pagkatao ko. Tapos pag tinignan mo yung profile, yun nga, di ba? Diyos ko. Mas tsaka pa sa akin. Tapos mukhang hindi pa nga nakakain ng 3 times a day. Tapos ganyan makakomment. Mema lang. Oo, umima lang. Kaya yung sinasabi ko sa'yo, magsikap na lang din para maging successful din kayo sa buhay. Yun lang. Kasi ako wala talagang pakialam sa inyo kung anong gusto nyo sabihin. Wala din kayong pakialam kung anong gusto kong sabihin. Wala kayong pakialam kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Wala din akong pakialam kung anong gusto nyong gawin sa buhay nyo. Yun lang naman yun. Tama naman yun, Diwata, diretsong pagtatanong. Kung nakikita mo yung mga negatibong mga videos mo, example, mga nega-nega na ngayon, anong gusto mong sabihin sa mga, kunyari, yung sa may pilipas din yan, bibigyan kita ng chance. Ayan, para maliwanagan na ito. Kasi yun, hindi mo na nakita yung taong yun, di ba? Ngayon, kausapin mo, at saka yung mga iba pang video. Yun lang, magsalita ko ng ganyan. Galit na galit kayo. Okay, sige, go. Magalit lang kayo. Wala akong pakialam. Basta, yung tao na yan, actually, pabalik-balik na yan sa parisan ko. Paulit-ulit na lang. Vlogger din ata yun. Hindi yung mga nagpupunta doon. Kasi ito pang nakakaluka. Mayroon kasi doon, may nagbago nag-trending na. May vlogger doon. Katulad yan, may nakatutok pala na camera nung kalagsaga ng trending ko doon sa may unahan ko. Tapos, nag-order ako ng bigas yata. Nagchat-chat ako. Mayroon pumunta dito na katataas ng kumain. Eh, siyempre, nagchat-chat ako. Tapos may nag-video doon na vlogger. Tapos after ko mag-chat, kasi siyempre hindi ko muna pinapansin kasi magsisend ako, nag-order ako. Itong vlogger doon sa kabila na nakatutok na pala sa amin, super video agad. Tapos Kayo galing sir sa Iloilo? Grabe, layo ah. Kapis ang iba. Leader, thank you. agad. Tapos nung nagpicture naman kami nung umikot dyan. Oo. Tapos naging ang caption na hindi ko pinansin kasi nga galing pa doon ng Iloilo pa picture sa akin. Di ba lumabas din? Napanood mo yun? Yung mga Ay, pinasama ka na naman. Oo, pinasama naman. Ganun sila. Naghanap sila ng butas para masira ka. Sabi ko nga, nakakatulong ako, kinukontent mo kahit walang katotohanan, nagbabayad ng kumikita ka, nakapakain mo yung pamilya mo dahil sa akin, okay lang yun. At least nakakatulong ako sa'yo. Di ba? Totoo. So, yun lang. Ang dami kasi talagang fake news sa Facebook. Super dami. Katulad yan, ang dami kong fake account. Pag nag-search ka ng Diwata Paris, Ang dami. ang daming fake account. Inaabangan nila yung mga post kong tapos kinukuhanan lang nila ng konti na nire-upload nila. Ganun sila kagagaling eh. Tapos akala naman ng mga tao nakapalo dyan, ako talaga. So, ang dami. Natin yan. Ano bang isa lang ang account mo? Isa lang ang account ko. Pag hindi ito yung account ko na nag-post, ang account ko kasi hindi Diwata Paris Overload. Hindi. Ito ang account ko, Diwata Paris Over Fan Page na mayroon sa 1.2
1.3 followers, 1.3. Pag hindi 1.3 at saka hindi ganyan, hindi ako yan. Ang daming fake account. Yung Diwata Paris Overload, Diwata Paris Updates, kung ano-ano pa, Diwata Paris. Ang dami talaga, mas ang dami, hindi ako yan. Akala lang siguro nila, ako yung nagpo-post kasi mayroon dyan mga syunga-syunga na nakapalo na nag-aabang doon. Pag nag-post yun, akala nila ako. Ikaw. Oo. So yun lang naman, niniwala ko ang daming fake account. Ang dami nagtitrending sa akin. Hindi pa nga ako nag-post. Meron na sila. Nakikita ko trending na. Katulad nung sa aeroplano. Oo, Nung nakakaloka lungkot-lungkutan daw kasi wala namang success. Wala namang ganun. Eksena. Tapos ito na naman ngayon, nag-iiyak-iyak daw ako. Oo, dahil alam mo, nakakaloka. yung mga old video na kinuha lang nila tapos pinupost nila, sinasakyan naman itong mga vlogger. Sabi ko nga sa iyo kumikita sila, nakapakain nila mga pamilya nila, ako yung content, nakakatulong ako, di ba? Sino nga na nakakatulong, di ba ako? Natutulungan ko sila, kaya okay lang yun. Sa kabila ng binuburaot ka nila, Yes. natutulungan mo sila. Tayo ngayon, nag-usap tayo, ma-schedule talaga tayo na pupunta ka ngayon, di ba? Oo, at thankful ako doon. Pinapunta niya. Never pa po itong napupuntahan ng lahat. First time, ikaw talaga. Salamat. Kaya nakita niya, hindi na po nga si Diwata kasi marunong po siyang umawak ng kanyang pera. Hindi, okay lang yun. Kung masaya sila, nanganga ako, balik na sa tulay. Kung diyan kayo masaya sa mga sinasabi niyan, okay lang yun. Wala namang problema doon eh. Kung napanood niyo si Diwata sa mga sinampahan niyang entablado na sabi niya, may 6 po akong negosyo. Dahil 6, di ba? Magkano nga yung puhunan mo sa Paris mo dati nung nagsisimula ka? Ay, nung nag-start talaga ako magsimula magtinda-tinda, ano lang, kasi sigarilyo soft drinks pa lang naman yung tinda ko nung una, pinalago ko lang talaga. Nag-start lang ako ng 5,000 pesos, napalago ko lang siya. Habang kumikita yun, sigarilyo, soft drinks, yung mga ganun palang candy, kapi-kapi. So, napalago ko lang yan. Pag kumikita ako, dinadagdag ko hanggang sa nakabili ako ng cart. Di ba? Pero sa kalsada cart, lang ako. oo, cart ngayon. Yung nakabili ako ng cart, nag-Paris ako, doon na nag-boom. Dire-diretso siya. Hanggang ngayon, may business na ako, di ba? Pag binabalikan mo yung mga panahon na yon, Diwata, kung dati natutulog ka sa ilalim ng tulay, ngayon, iba na ang tinutulugan. Kung babalik ka, minsan kasi, di ba, may mga gabi tayong... Alam mo, gusto ko yung tanong mo na yan. Puputulin ko na agad. Namimiss ko nga yun eh. Enjoy kasi. Nakatakot lang pag hindi ka sanay. Pero ako kasi sanay na ako na pag inantok, matutulog ko na dyan sa kalsada, matutulog ko sa ilalim ng tulay. Eh, yung mga tao kasi doon sa lugar na tinutulugan ko, kilala naman kasi ako doon, pati yung mga pag-alagala doon. So gusto ko nga yun, namimiss ko yun kasi ngayon hindi na pwede. Oo. Di ba? Kasi pag natulog ka doon, alam mo naman si Basha, pag nasa ichi ka, picturean ka, tapos ganyan. Pero gusto ko yan talaga, namimiss ko nga yan eh. Sa totoo lang. Minsan nga, nandun ako, tumatambay ako, pero nauwi din kagad ako kasi nga. Pero gusto ko matulog talaga doon. Iniisip ko lang kasi, di ba, kung may dala kang cellphone, o iba kaya, na kasi. yung iba na, baka mawala, pasarap yung tulog mo. Pero yung sabihin mo na nakakamiss, namimiss ko yan. Talaga, ang layo na ng narating mo. Pero yung mga bagay na yun na mga ganyan, namimiss ko din siya na, pero just in case, di ba? Pero ngayon, nilalabang ko talaga kahit na gusto ng mga buzzer, maging ganun ulit ako. Pero dumating man sa point na ganun, hindi na ako natatakot kasi sanay na ako doon eh. Alam ko na yung laro ng buhay doon. Saka, hello, ilang taon ako sa ganyang klaseng buhay. Di ba? At saka nakakapagtaka lang yung mga bashers mo. Bakit ayaw nila ikaw makitang, alam mo yan, Yung mga inggitera yan, isa lang ang sagot ko dyan, mga inggitera sila. Hindi kasi sila nag-success siguro sa buhay. Parang galit na galit sila. naniniwala ko may isang taong galit sa'yo siguro dito. Kaya nagbunga-bunga. Naniniwala ka doon? Parang. Di ba? Marami. Oo. Kaya nag-anak ang nag-anak kasi siya yung nagpasimuno nito. Ayun lang kasi yung mga vlogger din na pupunta doon para siraan ka, hindi naman para mag-vlog, hindi sila fear. Kumbaga parang sisiraan lahat ng negosyo mo. So normal talaga yan siguro pag nasa social media. May mga tao talaga ganyan. Buti ka mo, matatag ka, no? Yes, hindi ako nagpapapikto kasi nasabi ko, Diyos ko, di ba, tama naman itong ginagawa ko, naghanap buhay ako, nilalaban ko yung kahirapan para maging success ako. Bakit ganun kayo? Pero Diwata, magpakatotoo ka. Minsan ba umiiyak ka? Ay, hindi. Katulad niya, mag-isa lang ako dito sa bahay. Magmumukmo ako. Hindi, nanood ako ng TV. Mag-video okay pa ako. Hindi ko... Hindi mo na inaano. Alam mo kasi, hindi kasi ako iyakin eh. Pag hindi naman talaga. dapat, oo. Pero umiiyak ka pa rin. Umiyak naman ako pag karapat dapat. Di ba? Kasi Ano pa ang muling iniyakan mo? hindi ko na maalala. Siguro nung nakipagsuntukan ako na hindi ko kinaya yung kalaban. Matagal na. Matagal na. Pero hindi kasi ako ganun eh. Kasi minsan ka... Alam mo, umiyak ako pag hindi ko maibuhos yung galit ko, may kaaway ako, parang iniiyak ko na lang siya. Kaya pala, ikaw, mapasalita ka rin. Kasi kapag hindi ka nagsalita, baka doon ka bigyan. Kaya ako pag galit ako, sinasabi ko talaga, hindi ko kinikimkim. Kasi ayaw ko kimkim kasi pag hindi nalakalabas ang pangit sa pakiramdam ko, parang hindi ako mapakali. Tama. May kanya-kanya kasi tayo kung paano natin tatanggapin ng mga bagay-bagay sa buhay eh. Pero ikaw talaga, pag
may narinig ka, nagsasalita ka talaga din eh. Nagsasalita ako. Para ilabas mo lang yung galit mo. Kasi pag hindi mo na ilabas yan, doon ka malamang iiyak. Yes, oo. Pero, Pag nakikita mo ang lahat ng ito, talagang ito na yung sinasabi mong, bakit ko sila papatulan? oo, yun na nga. Basta ako talaga, kasi pag minura ko sila sa social media, parang iba kasi yung dating. Di ba, pag minura mo sa social media, parang iba yung dating. Kasasakyan na naman nila. Ito na naman. Sabi ko nga, ang masasabi ko lang talaga, kung diyan kayo masaya, sige, go lang. Kayo yan eh. Kaligayahan nyo, alam nga namang awatin ko. Hindi nyo rin ako pwedeng maawat sa kaligayahan ko. Di ba, yun lang naman yun. Alam mo, magmula na nakausap kita noon pa hanggang ngayon, isa pa rin talaga yung prinsipyo mo, no? Deadma ka sa kanila. Deadma lahat. ako. Kaya nakita mo naman, sa pang-deadma mo sa kanila, dumadami sila ng dumadami, pero ikaw, umaangat ka ng umaangat at laging dumadami ang branches mo. Sabi ko nga sa'yo, tao lang tayo. Gawa tayo ng Diyos. Wala silang karapatan husgahan tayo. Pag Diyos ang nanghusga sa'yo, diyan ka matakot. Ay, taray. Kahit ilan pa sila magsama-sama, pag gusto ka nilang pabagsakin, pag Diyos ang nag-angat sa'yo, wala sila magagawa. Perfect. Yun. Alam naman kasi ng Diyos kung anong tama, ano ang mali. Kahit pinipilit nila akong maliin, alam ng Diyos kung sino ang tama. Doon na lang ako muhugot. Wala akong pakialam sa kanila. Tao lang tayo pare-pareho. Na wala kayong karapatan manghusga, lalong-lalo na kung hindi ko pa kayo nakita at nakakausap. Hindi ko pa kayo nakasama. Yun lang. Ang galing. So ngayon, nagre-relax-relax ka na, mamaya iikutan mo na yung negosyo mo. Yes. Pahinga muna ako tapos ikot-ikot sa mga alis natin, business. Hindi pwede kasing wala din ako. So, di ba katatapos na ng kampanyahan, ito pa lang yung time na mapag-relax ako. So, sinusulit ko muna. Pero after nito, focus na ulit tayo sa business. Yes. Kamusta ang buhay pag-ibig mo? Ayun! May pag-ibig ka ba ako lang? Hindi, ganito kasi. Gusto ko magpayaman lang muna. Kasi ang lalaki nandyan lang yan. Feeling ko kasi kung mayaman ka na, marami ka ng pera, ang ganda-ganda mo na, marami ng lalaki. So, kailangan mo muna siguro magpayaman ko na yung payaman. Para mas maganda ka sa kanila. Para mas maganda ako sa kanila. So, ang ibig sabihin nun, zero na ka ngayon. Zeroin na muna ang love life natin. Pero hindi nangangahulugan na. Yes, mga bakla tayo. Natural naman yun. Siyempre, omchi tayo. Hindi ko alam kung bakla ka. Basta ako bakla talaga ako. Mahal ka na magbayad ngayon. Huwag natin pag-usapan to dito, nakakahiya. Hindi naman, siyempre, di ba? Depende sa quality. Charot! Walang boyfriend, freelancer muna ang bakla. Pero ito, di ba? Siyempre. Kwentuhan na lang tayo magkaibigan. Ay, yung malaki mong magbayad sa lalaki ngayon. Hala! Dumaan naman sa mga, di ba, yung mga magkano, nagsimula ka sa ganun dahil wala kang pera, di ba? Pero ngayon kasi pag may gusto ka na parang Nagsimula kasi sa 150, tapos ngayon pataas na ng pataas. 150, ngayon magkano yung pinakamalaki mong binabayarin? Siguro pinakagwapo na siguro yan. Maabot na ngayon ng 550. Ang mura pa rin yan, diwata. Mura pa ba yun? 550? Dati nga, 300 pa nung gilid-gilid lang ng dagat. Eh ngayon, Ngayon kasi, pataas na ng pataas talaga ang ngayon. Ewan ko ba kung bakit. Char lang. Okay naman, masaya naman ako sa buhay ko. Diyos ko. oo, kaya nakikita ko naman na masaya ka sa buhay mo, tahimik ang buhay. Yes, gusto ko nga tahimik eh. Hayaan mo sila magkagulo ng social media na piniripos-ripos nila. Wala na akong pakialam doon. Gulang. Eh ganyan ka talaga. Sumisikat pa nga ako dahil sa inyo. Maraming salamat sa inyo, Basher. Ayan, kasi kung wala ka namang bilang sa aming lahat, kung di ka namin kilala, bakit ka nila ipopost? Tama. Bakit ka nila i-content? Di ba Diba? nga? Kaya nga, tama yung pagtanggap mo sa kahit na nasisira ka, kahit na nabibwisit ka, bahala na lang sila. Tama. Hindi mo na lang ini-stress Hindi sa sarili mo. Hindi ko ni-stress. Pag inintindi ko sila, Diyos ko, di ba? Mas intindi ko pa ang negosyo ko kaysa dyan. Ikaw nga minsan, alam, may trending ka bakla. Ano ba yan? May sa aeroplano daw, nag-imot-imot ka. Sabi ko, Diyos ko, wala akong post na ganyan, hindi akin. Tapos ito na naman, may trending ka na naman, nag-iyak-iyak ka ito. Ano ba yan? Diyos ko, hindi ko nga alam yan. Maraming salamat pala sa nagpapatrending sa akin. Thank you so much yung lahat. At saka pasalamatan mo na rin yung mga bumoto sa iyo. Ayaw o sa lahat pala naman sumuporta, hindi man tayo pinalad. Siguro may iba pa naman pagkakataon. Maraming salamat pala sa inyong suporta. Siguro, mayroon talaga para sa atin. Hindi man sa ngayon, di ba? Sabi ko nga sa inyo, pag hindi umayon sa inyong panahon, malay mo sa susunod ay na din sa atin ang panahon. Ganun lang yun, Oo, di ba? alam mo dapat ganyan eh. Dapat talaga bukas ang isip mo pag Kasi, di ba, hindi naman lahat panalo. So, normal yan talaga. So, pagka ganyan, ibig sabihin lang, hindi talaga para sa atin. Meron talaga magbubukas na para sa atin. So, yun, maraming salamat sa mga supporters, sa mga sumuporta din, sa vendors, sa amin, sa vendors party list. Thank you so much sa inyong lahat. sa